Yung iglesyang kinaaniban mo, hindi ka kaanib sa iglesia na naitatag noong first century dahil kayo 1914 lang. Huwag assuming. Next question. Okay, next question tayo. Ang tanong ko sa'yo, ayon sa Biblia. Tinanong kita, ayon sa Biblia at kasaysayan, sino nagtayo ng iglesia? Sabi mo si Ka Felix Manalo. Next question, ito pakinggan mo. Magsabi, no, na hindi si Felix Manalo ang nagtatag. Ang sinabi ko, hindi nagtatag, hindi biblical na si Felix Manalo ang nagtatag na iglesia. Yon. Sabi mo, hindi si Felix Manalo ang nagtatag ng iglesia ayon sa Biblia. Tinanong kita ngayon, tanong ko sa iyo, ayon sa Biblia, sino nagtatag ng iglesia ni Kristo? Si Kristo o si Felix Manalo? Ang sagot mo, si Ka Felix Manalo. Ito ngayon ang tanong. Alin sa dalawang magkakontra mong sagot ang kasinungalingan? Ayon sa Biblia, si Felix Manalo nagtayo ng iglesia? O ayon sa Biblia, hindi si Felix Manalo nagtayo ng iglesia? Alin sa dalawa mo magkasalungat ang kasinungalingan? Objection, Okay, Mr. Moderator. Objection. Okay, anong objection? Ang sabi ko, Mr. Moderator, hindi biblical na si Felix Manalo nagtatag ng iglesia. Hindi ko sinabing hindi nagtatag si Felix Manalo ng iglesia ayon sa Biblia. Ang sabi ko, hindi biblical, magkaiba yun. Okay, Syria, counter. Counter, moderator, binabago niya eh. Malinaw naman yung pangapahayag. Tinanong ko siya kanina, di ba? Ayon sa Biblia at kasaysayan, sino nagtayo ng iglesia ni Kristo? Sabi niya si Ka Felix Manalo. Ito naman yung sinabi niya ngayon. Pakinggan natin ulit. Sabi, no, na hindi si Felix Manalo ang nagtatag. Ang sinabi ko, hindi nagtatag, hindi biblical na si Felix Manalo ang nagtatag na iglesia. Yun ang sinabi ko. Ayun. Clarification, Pagka Mr. sinabing Moderator. hindi biblical, yun ba ay, pag sinabing hindi biblical, di ba, inuugnay niya sa katotohanan niya nasa Biblia? Objection, clarification, Mr. Moderator. Okay, so ang hatol ko, no? So ang hatol ko, may records si Syriac, the Sec Destroyer, at pakisagot na lang po ang Ulitin ko yung tanong, moderator. ang tanong ni Ulitin ko yung ni tanong. Syriac. Kung alin Ulitin ko yung tanong. Sige po, go ahead, Syriac. Pakisagot na lang Ulit. Sec Destroyer. Tinanong kita kanina, sino ang nagtayo ng iglesia ni Kristo ayon sa Biblia at kasaysayan? Pinapili kita eh. Ka-FYM o Ka-Felix? Ang sagot mo, Ka-Felix Manalo, ang nagtayo ng iglesia ni Kristo ayon sa Biblia at referensya. Sinabi mo naman ngayon, eto, sabi mo, unbiblical o hindi si Ka-Felix Manalo na sobra-sobra oras, siya Mr. ang nagtayo ng iglesia. Alin sa dalawa ngayon? Wait lang, Okay. moderator. Pakisagot. Nagtatanong pa ako eh. Ay, sige po. Go. Ito, Tanong pakinggan po. niya. Objection, Mr. Moderator. Yung tanong niya, hindi biblical na si Felix Objection, Mr. Manalo Moderator. nagtatag ng iglesia. Oh. Okay, teka lang. Tapos na po yung objection nyo, no? Tapos na po. Isa-isa lang po yung objection nyo. Napakahaba po na oras sa pagtatanong. Ang hatol ko po kanina, sagutin mo na lang po yung tanong ni Syriac. At habang nagtatanong po si Syriac, paki-play po ng oras para hindi po Alin ang kasinungalingan doon, moderator? Yung una niyang sagot o yung pangalawa niyang sagot? Okay, pakisagot, Sec Destroyer. Go. Sagot, walang kasinungalingan doon sa sagot ko. Ang sagot ko, si Felix Manalo ang nagtatag ayon sa Biblia at referensya. Ang sinabi kong una, hindi biblical na si Felix Manalo nagtatag ng iglesia. Magkaiba yun. Kasi wala talaga sa Biblia o hindi biblical na si Felix Manalo nagtatag ng iglesia. Kaya ginamit ko yung Biblia para patunayan na kung ano ang dapat puntahan at ano dapat gamitin. Sabi ng Biblia, basahin ang next question. Next question. So kung hindi pala biblical na nagtayo si Ka Felix ng iglesia, sino yung isinagot mo kanina na tinanong kita ayon sa Biblia, sino nagtayo ng iglesia? Sino yung sinagot mo kanina? Si Kristo o si Ka Felix? Sagot. Sagot.
kung ang Biblia, si Kristo kasi ang tanong mo Biblia eh. Objection, moderator. Okay, objection. Sumasagot ka. Stop the time. Stop the time. Sumasagot Ano ka. pong objection? Objection, Pag moderator. sumasagot- Hindi Sumasagot niya ako sinasagot ng categorical. Ang lino ng tanong ko kanina eh, di ba? Sinasagot ko si Ayon Kristo. sa Biblia. Sinasagot mo, Papi. Moderator, diba? sinasagot. Teka lang, sek. Saglit. Ano po yun, Siriak? Tuloy. Hindi niya sinasagot ng categorical, moderator. Ang tanong ko sa kanya, si Kristo ba o si Felix Manalo? Okay. Ulitin ko yung Counter tanong, objection. Ulitin Teka ko, lang, moderator. Teka lang, Siriak. May counter siya. Anong counter, sek? Sumasagot ako. Okay, Moderator. Ang sagot ko, okay, alam ko na, sige. Paki-ulit yung tanong, Siriak, at sasagutin ni, pag sumagot si Sek Destroyer, doon na po magpo-play ang oras. Sige po, go ahead. Ulitin ko. Sabi mo, unbiblical na si Felix Manalo ang nagtayo ng iglesia. Nung tinanong kita kanina, ayon sa Biblia at kasaysayan, sino ang nagtayo ng iglesia? Ano sagot mo kanina? Si Kristo o si Felix Manalo? Si Felix Manalo. Bakit? Okay, ang time. Moderator, hindi pa tapos sumasagot yung pa ako, tanong may ko, oras pa sumasagot na siya. Patapusin niya muna yung tanong para malinaw. Pakitapos mo na yung tanong ni Siriak. Mr. Moderator, ang haba kasi ng oras ng pagtatanong niya. Wala kasing time sa pagtatanong. Wala ka ng problema doon. Oras ko naman yan eh. At Siriak, paki-remind na lang ako kung sasabihin mo sumagot siya para alam namin na sasagot siya. Sige, Alam niya sasagot siya. Sige. Paki-ulit ng tanong at kung sasagot na siya, sabihin mo na lang, paki-inform na lang siya na sasagot siya para alam niya. Go ahead. Ang sabi mo, unbiblical na si Felix Manalo, na si Felix Manalo ang nagtayo ng iglesia. Nung tinanong kita kanina, ayon sa Biblia, sino ang nagtatag o nagtayo ng iglesia ni Kristo? Ayon sa Biblia. Ano sagot mo? Si Kristo o si Felix Manalo? Sagot. Sagot. Ang oras. Okay, go. Sagot na ako. Ayon sa Biblia at referensya, si Felix Manalo. Kaya nga sabi ng Biblia eh. Moderator, objection. Okay. Moderator, objection. Objection. Post the time. Hindi siya sumasagot ng categorical, binabago pa niya. Pero si Felix Manalo yung sagot ko. Meron Ulit, moderator, sumagot lang siya. Sige, pakiulit po ng tanong. Pakiulit, Siriak. Sabi mo kanina, unbiblical o hindi mababasa sa Biblia na si Felix Manalo ang nagtayo ng iglesia. Nung tinanong kita kanina, ayon sa Biblia at kasaysayan, sino ang nagtayo ng iglesia ni Kristo? Ano yung sagot mo? Si Kristo o si Felix Manalo? Mr. Sagot. Moderator, naubos yung oras sa mga tanong niya. Hindi pa ako nakasagot. Sige po, tuloy po, Siriak. Ano po yun? Sige, tuloy mo. Pamili siya, moderator. Ulitin ko. Wala na siyang pakialam kung nauubos yung oras ko. Oras ko naman to eh. Sabi mo kanina, hindi biblical o hindi ayon sa Biblia na si Felix Manalo ang nagtayo ng iglesia. Kanina, tinanong kita, sino nagtayo ng iglesia ayon sa Biblia? Anong sagot mo? Si Kristo o si Felix? Sagot. Okay, pakisagot. Ang time. Sasagot mo na. Huwag mo na siya sumapaw. Sagot. Ayon sa ating tema, Biblia. Objection, moderator. Okay, Hindi objection sinasagot ng naman. categorical. May paliwanag muna bago sumagot. Ang time, ang post the time na. Sagutin niya ng diretso. Sek, maliwanag naman yung tanong ni Siriak na may categorical bago po tayo sumagot. Sagutin muna kung si Felix Manalo ba o si Kristo. Ulitin ko, moderator, para maganda yung beses ko na kasi pagkakarecord. sinagot si Felix Manalo. Bago ka po mapaliwanag. Wait lang. Ulitin yung Pakiulit, natin pakiulit. para maganda. Ulit. Naubos Yeah, recorded. naubos yung oras sa atin, Mr. Moderator. Walang problema dyan. Tanong na, Oras ko paulit-ulit. yan. Time niya naman yan, oras niya naman yan. Hindi Oras naman ko yan, gumagana wala yan. nang Hindi ano naman dyan. gumagana. Sumagot ka lang ng categorical. Moderator. Timer, Mr. Ano ba yan? Timer. Teka Baka lang, naman. Moderator. Sige po, Ilang sige po. beses na siyang lumalabag sa rule. Hindi siya sumasagot. Kaya nagiging paulit-ulit tayo. Hindi siya sumasagot ng categorical ng diretso. Ano ba ang pwede mong hatol na dyan? Kanina pa yan. Paulit. Sige, warning muna, warning. Sige. Wawarningan natin. Warning. Warning ka muna, Seka, sa akin. Isa. Pag inulit mo pa, mamainusan natin ng 2 minuto ang iyong presentation or pagtatanong.
Ayan, sige, go. Ulit. Sabi mo kanina, ulit-ulitin natin, hindi biblical o hindi ayon sa Biblia na si Ka Felix Manalo ang nagtayo ng iglesia. Sabi mo yan. Pero tinanong kita kanina, ayon sa Biblia, biblical, ibig sabihin, biblical, sino ang nagtayo ng iglesia? Ano ang sinagot mo? Si Kristo o si Ka Felix? Categorical. Teka lang, Sagot, saglit. Ang maliwanag yung tanong niya, si Kristo daw ba o si Felix? Pili ka lang dun sa dalawa bago ka sumagot, bago ka magpaliwanag. Paliwanagin mo na sino dun sa dalawa, si Ka Felix daw o si Kristo bago ka magpaliwanag. Go. Para hindi tayo salamat, paulit. Mr. Moderator. Sige, Salamat, Mr. Moderator. Kanina ko pa sinasagot niya na si Felix Manalo ang nagtatag. Ulitin ko, si Felix Manalo ang nagtatag. Okay. Ang sabi ko hindi biblical, kasi sabi ko kanina, hindi biblical si Felix Manalo ang nagtatag. Pero ang ating batayan ngayon, hindi lang Biblia Biblia at referensya. Ginamit ko yung Biblia at ang sabi ng Biblia, alamin ang mga nagdaang kasaysayan. At ang Diyos ang nagpatakbo ng kasaysayan. Kaya sabi ng kasaysayan, si Felix Manalo. Si Felix Manalo. Next question. Okay, Ulit next nga. question. Ulit nga, ang tanong, ayon sa Biblia, sino nagtayo ng iglesia ni Kristo? Si Kristo o si Ka Felix Manalo? Okay, pakisagot. Categorical muna. Sagot. Sagot. Kung ayon sa Biblia si Kristo. Objection, moderator. Objection Hindi si Kristo. sinasagot ng categorical. Post the time muna. Sinagot ko yung categorical niya na Kristo. Hindi, moderator. Manauunang paliwanag. Saglit. Mali yun. Anong objection mo? Moderator, Opo. na naman siya. Lumalabag na naman sa rule. Bago pumili ng Mr. categorical, Moderator, meron siyang saglit lang, paunang Sek. salita. Mali yun. Dapat, saglit lang, Sek. pumili muna siya. Ganito na lang, Sek, no? Saglit. Ganito na lang. Kapag hindi mo kaya sagutin ang tanong, ay mag-pass ka na lang. Mag-pass ka na lang. Ganun yung hapon ko. Counter moderator. At dadako ulit Hindi ako tayo magpapas. sa next question. Sige, ano yung iyong counter objection? Counter. Hindi ako magpapas, Mr. Moderator. Napakasimpleng tanong. Ang tanong na kasi ayon sa Biblia. Kaya sinagot ko, ayon sa Biblia si Kristo. Hindi man mali Wala, yun. moderator. Hindi Hindi kailangan lang magpaliwanag. categorical yan. Pili muna. Pili na ako. Sige, sagutin ko na. Okay, Sagutin sige. ko na yung ano yan, Teka lang, 25 seconds. Stop muna. Pakiulit yung tanong mo, Sir Yak, tapos pag sumagot na si Sek, saka na yung oras, saka na tatakbo yung oras. Go ahead. Sunod. Ulitin ko lang para malinawan ng lahat. Ulit nga. Ayon sa Biblia, sino ang nagtayo ng Iglesia ni Kristo? Si Kristo o si Ka Felix Manalo? Pili. Sagot. Kristo kung ayon sa Biblia. Amen. Kaso nga lang, ang tema natin ayon sa Biblia at referensya. At hindi rin sinabi sa Biblia na hindi si Felix Manalo ang nagtatag. Kasi yung sa Biblia, si Kristo yan nagtatag dyan Pero yung topic natin ngayon, yung iglesyang kinaaniban mo noong 1914, wala yan sa Biblia. Kaya ang nagtatag niyan, si Felix Manalo noong 1914 at yan ang sabi ng referensya. Kaya sabi ng Biblia, alamin ang mga nagdaang kasaysayan. Stop. Next question. Next question. Okay. Ang sagot mo ngayon, si Kristo. Okay, ulitin ko yung tanong. Ulit nga. Sa mga tweet, ayon sa Biblia, ang nagtayo ng Iglesia ni Kristo ay si Kristo at hindi si Ka Felix Manalo. Tama o mali? Okay, Sagot, pakisagot. Tama. Kasi yung sa Biblia, iba yan. Sagot mo na ako. Yung sa Biblia, iba yan sa iglesyang kinaaniban mo. Ang sa Biblia, naitatag na yan ng 1st century. Pero yung iglesia na kinaaniban mo, na yan ang paksa natin ngayon, naitatag lang yan noong 1914. Kaya wag mong ipasok yan dun sa Biblia. Iba yung paksa. Kaya sinasabi kong specific natin yan kasi maraming Church of Christ, hindi lang yung kay Felix Manalo. Ay malinaw, next question. Next question. Sir Next question. Meron ka bang nabasa sa Biblia na si Ka Felix Manalo ang nagtatag ng Iglesia ni Kristo? Meron o wala? Okay, pakisagot. Meron daw o wala? Pakisagot. Wala. Kaya nga sabi ko, Amen. unbiblical
Wala, kasi nga, wala naman si Felix Manalo nung time na yon. Hindi si Felix Manalo ang tinutukoy dyan. Kaya ang tema natin, patutunayan sa Biblia at referensya. At ang sabi ng Biblia, Hub 8:8, alamin ang mga nagdaang kasaysayan. At sabi sa 41:4, ang Diyos ang nagpapagalaw ng kasaysayan. At sabi ng kasaysayan, si Felix Manalo ang nagtatag ng iglesyang kinaaniban mo, Sir Yak. Hindi yan yung nasa Biblia. Next question. Next question. Okay. Batay sa paksa, sino ang patutunayan mo na nagtayo ng Iglesia ni Cristo ayon sa Biblia? Si Cristo o si Felix Manalo? Sagot si Felix Manalo. Kaya nga, binasa kong referensya na sinabi ng Biblia na alamin ang mga nagdaang kasaysayan. Yan ang utos ng Biblia sa akin. Binasa ko, si Felix Manalo, malinaw, ang dami-dami nun, hindi mo man lang binanggit. Hindi mo man lang ginamit o dinibang. Wala ka bang i-debunk doon? Napakarami nun. Sabi doon, si Felix Manalo mismong pasugo ninyo ang nagsabi. Next question. Okay, next question. Kung si Felix Manalo ang patutunayan mong nagtatag ng Iglesia ni Cristo ayon sa Biblia at mga referensya, tanong, sino nga uli ang nagtayo ng Iglesia ni Cristo ayon sa Biblia? Si Cristo o si Felix Manalo? Sagot. Si Kristo, kung Biblia lang yung batayan. Si Kristo, kung Biblia lang. Kasi nga, yung sa Biblia, first century pa lang, si Kristo talaga nagtatag niyan. Kaso nga lang, ang topic natin, Biblia at referensya, at naka-specific tayo, dyan sa iglesyang kinaaniban mo, hindi yung iglesia nung first century. Yung iglesia mo, 1914 yan, at ayon sa kasaysayan at utos ng Biblia, sabi niyan, si Felix Manalo ang nagtatag niyan, malinaw. Si Felix Manalo. Next question. Okay na, moderator. I raise my case. Sige. Okay na, moderator. So ngayon, wini-wave na ni Siriak ang kanyang time sa pagtatanong. So, host, baka paki-reset sa 10 minutes. Ayan. So, ngayon, dadako na po ulit tayo sa pangalawang statement o pangalawang ni Siriak. So, kapag nag-umpisa ka na magsalita, Siriak, ay mag-umpisa na po ang iyong time. Go ahead. Ayan. Salamat po ng marami, moderator. Alam niyo, mga nakikinig, tama yung obserbasyon ng mga nanonood. Kanina pa tapos ang laban. Nagkahilo-hilo na nga siya . Hindi niya na alam yung sasagot niya. Si Cristo ba o si Felix? Ang linaw ng tanong natin kanina, di ba? Ang linaw ng tanong, kaya nga dyan siya nagpaulit-ulit na hindi niya masagot kagad . Ano yung tanong natin sa kanya kanina? Ayon sa Biblia at kasaysayan. Pansinin niyo yung tanong ko . Ayon sa Biblia at kasaysayan. At kinote ko pa yung Mateo 16:18. Sino ang nagtayo ng Iglesia ni Cristo? Pinapili natin siya. Si Cristo o si Felix Manalo? Ano yung sagot niya kanina? Si Felix Manalo daw. Sipin niyo yan, may ganyan palang stand ng mga Katoliko. Na ayon sa Biblia at kasaysayan, ang nagtayo daw ng Iglesia ni Cristo. Ayon sa Biblia, take note. Si Felix Manalo, sabi ni Sect Destroyer. Pagkatapos siguro, nung kanyang napagtanto niya, nadulas siya, mali yung sagot niya, inulit natin yung tanong. Sige nga, ulit, ayon sa Biblia, sino ang nagtayo ng Iglesia ni Cristo? Ano na sagot niya? Si Kristo na. Ano ba talaga, Sek? Ano ba talaga? Kaya hanggang ngayon, hindi mo napatutunayan yung stand mo. At ito, paulit-ulit ito, paparinig natin . Ano ba ang inamin mismo ni Sect Destroyer? Ito. Nagsabi, na hindi si Felix Manalo ang nagtatag. Hindi si Felix Manalo ang nagtatag. Sabi mo, patutunayan mo siya nagtatag. Sa'yo mismo lumabas. Ano sabi mo? Ulit niya. Hindi si Felix Manalo ang nagtatag. Ang sinabi ko, hindi nagtatag. Hindi biblical na si Felix Manalo ang nagtatag na iglesia. Nakita mo? Hindi biblical na si Felix Manalo nagtatag ng iglesia. Ano sabi mo sa paksa?
patutunayan ko ayon sa Biblia. Sana ba? Sana hindi mo nilagay yun eh. Di ba? Sabi mo dyan, ayon sa Biblia, patutunayan ko na si Ka Felix Manalo nagtatag ng Iglesia ni Cristo. Sa'yo mismo lumabas eh. At may dinagdag ka dyan. Mga referensya, puro doon ka lang tumakbo. Kukuhanan mo kami ng mga referensya ng mga Oxford, Encyclopedia. Sino ba gumawa doon? Sino ba gumawa doon? Karelihiyon mo rin eh. O kaya protestante. Meron bang sasabing matinuyang mga yan tungkol sa Iglesia ni Cristo? Magkukot ka ng pasugo. Hindi mo naman kayang ipakita ng buo. Sana kung ipinapakita mo ng buo, yung pasugo mo na yan. Kaya wala kang maloloko. Uy, matindi talaga si Kuya Israel. Shoutout, dumaan na yung trend. Wala na ano pa. Kaya nga hirap na hirap kang magtanong. Wala kang maitanong. Kasi nga, ikaw mismo gumiba sa sarili mo. Ano sinasabi ng Biblia sa tao na pagbago-bago ang pinagsasabi? Babasahin natin, Santiago 1:8-7. Huwag isipin ng taong yan, natatanggap siya ng anuman sa Panginoon. Siyang taong may dalawang akala, pabago-bago ang pag-iisip sa lahat niyang gawain. Wala kang napatunayan, Sek. Ang napatunayan mo, yung tinasabi mo, hindi nga tumulong sa iyo yun eh. 'Di ba? Sorry Sek pero sa lahat ng aking nakadiskusyon, ikaw yung hindi ad hom to pinaka mahina. Kasama ka doon sa mahihina yung mga MCGA eh. Mahina ka rin. Pero sa mga nakikinig, 309 million viewers na. Sana po magsuri kayo sa iglesia kasi dito sa Iglesia ni Cristo, walang doktrina dito na si Ka Felix Manalo ang nagtayo ng iglesia. At sabi nga ni Sect Destroyer, unbiblical yun. Di ba? Unbiblical na si Ka Felix ang nagtatag ng iglesia. Bakit? Kasi ang biblical, si Kristo ang nagtatag ng iglesia. At yan naman talaga nasa Biblia. Pag binasa natin ang Mateo 16:18, sabi ni Kristo, itatayo ko ang aking iglesia. Aling iglesia yon? Pag binasa natin sa Gawa 20:28, sa mas angkop na pagkakasalin. Hindi yung minanggil ng MCGI, na ang dating Biblia 1905, binago yung nakalagay eh. Inilagay iglesia ng Diyos. Minanggil nila yun eh. Sa apps lang nila makikita yon. Sa 1905, iglesia ng Panginoon. Sa mas angkop na translation, Iglesia ni Cristo. At sa Roma 16:16, Iglesia ni Cristo. Yan ang itinayo ng Panginoong Jesucristo. Hindi si Ka Felix Manalo ang nagtatag niyan. Walang ganong aral ang Iglesia ni Cristo. At umamin si Sek. Ulit-ulitin natin. Umamin si Sek. Hindi si Ka Felix Manalo ang nagtatag ng Iglesia ni Cristo. Sino daw nagtatag ng Iglesia ni Cristo? Ayon kay Sect Destroyer, ang Panginoong Jesucristo. Kaya, wala kang napatunayan, Sek. Wala. Hoy, thank you, Kuya Israel. No? Sarap siguro magkape niyan. Marami tayong pangkape. Yan, sa mga gustong magkape, pwede kayong pumasyal sa Starbucks ni Kuya Israel. Kaya mamaya, meron sana tayong mga ilalatag, kaya lang, sayang naman ito, tapos naman na yung laban kanina pa. Ilaan na lang natin itong ibang mga gagamitin natin sa mga ibang opponent natin. Sigurado kasi tayo, pagkatapos itong debate na to, may mga maghahamon dyan na mga pagtatanggol si Sek. Ayan. Pero alam niyo po, 310 million viewers inaayos na po ng platform ng The Revealers sa kanang itong team nila Ate Marta, itong isa po nasa taas, itong creative team, na maging maayos ang diskusyon, walang ad hominem. Yan, maging mapayapa. Tama po yun. Aral sa aral lang naman tayo. Ulit, mga nakikinig, ano po? Wala namang naitayo si Sek. Sabi niya, ayon sa Biblia at mga referensya. Nagpunta lang sa referensya. Hindi niya napatunayan mula sa Biblia
na si Ka Felix Manalo ang nagtatag ng iglesia. At umamin pa siya. Hindi si Ka Felix Manalo ang nagtayo ng iglesia ni Cristo dahil unbiblical yun, sabi niya. Pag sinabing unbiblical, hindi ayon sa Biblia, kundi ang biblical na nagtayo ng iglesia ay ang Panginoong Jesucristo. Pero, tandaan niyo, kinontra niya yon. Doon sa unang tanong natin kanina, kinontra niya yon. Tinanong natin siya, ayon sa Biblia at kasaysayan, sino nagtayo ng iglesia ni Cristo? Cristo o Ka Felix? Ano sagot niya? Ka Felix. Patay ka dyan. Pakita mo sa amin sa CCC yan. Yan ang stand yung Katoliko. Na ayon sa Biblia si Ka Felix. Ewan ko lang kung sasangayunan kanila. Kaya lang, di ka nakatiis, kinontra mo rin yung sarili mo. Hindi si Ka Felix. Si Cristo nagtayo ng... ano ba talaga? Diba? Make up your mind, my friend. Make up your mind. Masyado ka nang nalilito. Simple-simple nung pinag-uusapan natin eh. So, yung ibang mga bagay, yung mga bala sana natin dito, sa iba na lang. Din siguro sa worthy opponent na lang. Hindi karapat-dapat kay SEC ibigay itong mga ito. Ay sa napakasimple lang naman ng debate. At unang-una pa nga lang, first cross-exam pa lang, sabog na. Ano? Tapos na ang laban. Ano po? Mamaya ay pag sa conclusion natin, abangan na lang ninyo yung iba pang mga sasabihin natin. At sana ay magpadoktrina na lang, yung mga nakikinig para lalo po ninyong malaman yung aral tungkol sa iglesia. Sana po ay magsuri kayo sa mga aral ng Diyos na sinasampalatayanan ng iglesia. Okay na yan, moderator. Thank you. Pero Israel, thank you ng marami. Wave ko na yan. Okay, wini-wave na ni Siriak yung natitira niya pang 30 seconds. So, ngayon, dako na po tayo sa second cross-examination ni Sec Destroyer kay Siriak. At after po nito ay mag-conclusion na po tayo para sa natagpa 5 minutes. Ayan, 5 minutes na lang siguro. Ayan, so kung nakahanda ka na, Sec Destroyer, magtatanong kay Siriak sa ikalawang pagtatanong mo. At mag-umpisa na yung iyong unang katanungan ay mag-start na po ang iyong oras. Go ahead. Unang tanong, kapatid na Siriak. Bakit hanggang ngayon sa rebuttal stand mo wala ka pa rin naipakitang referensya na nagpapatunay na hindi si Felix Manalo ang nagtatag ng Iglesia ni Cristo? Sagot. Mali ka ron. Mali ka ron. Magmula pa kanina hanggang ngayon, nagdudumilat, mayroon akong buhay na referensya. Humihinga pa nga eh. Ang pangalan niya, Sec Destroyer. Sabi ni Sec Destroyer, eto, pakinggan mo ulit. Eto, sabi ni Sec Destroyer. Ito. Nagsabi, na hindi si Felix Manalo ang nagtatag. Okay, next question na tayo. Hindi si Felix Manalo ang nagtatag. Sunod na tanong. Ay, thank you, Kuya Israel. Sunod na tanong. Ayon dito sa Maria Christine in Halili, Philippine History 2nd edition, page 156. Other Christian denominations were also allowed to practice their faith. Iglesia ni Cristo was founded in 1914 by Felix Manalo. Ang tanong, sino daw ang nagtatag? Si Felix Manalo o hindi? Batay sa mali niyang pahayag. Batay sa mali niyang pahayag, si Ka Felix daw. Pero sabi... Stop. Ano yung objection mo, Sec? Hindi niya sinagot yung categorical. Ang categorical, sino ang nagtatag batay sa nakasulat? Si Felix Manalo o hindi si Felix Manalo? Okay, counter, Siriak? Counter, sumagot ako, moderator. Sabi ko, batay sa maling pahayag dyan, si Ka Felix Manalo. Sumagot ako, categorical. Okay, so ganito ang hatol ko, Sec, pakiulit yung tanong mo at pause mo na yung time bago i-play yung time pag sumagot na si Siriak. Go. Pakiulit, Sec, ang tanong mo para maliwanagan. Go. Sunod na tanong. Hindi, pakiulit yung tanong mo kanina. Sunod na tanong ka na. Sige. Yung tanong ko kanina, sige. Oo, pakiulit yung tanong mo kanina. Ulitin ko. Mag-play yung oras, Sabi dito,
Sa Oxford, Wag mo dito na, sa... stop time muna yung... daya talaga ng moderator. Pag kanina, daya talaga ng timer natin, bro. Sige, Kanina, go. Professor Yak, Hindi, sige na, play na. Huwag ka na Next mag-ano. question na yan, moderator, di ba? Pag next question na, andar na talaga yan. Sige, play, ano. Pinaulit ng moderator yung tanong. Ulitin Sabi mo. dito, Maria Christine Inhalili, Philippine History, 2nd edition, page 156. Other Christian denominations were also allowed to practice their faith. Iglesia ni Cristo was founded in 1914 by Felix Manalo. Ayon sa narinig mo, ang tanong, ayon sa narinig mo, sino ang nagtatag ng Iglesia ni Cristo? Okay, Batay sa pakisagot. mali niyang pahayag, si Ka Felix Manalo. Pero sabi oras. naman itong referensya ko, Ayon sa nakasulat dito, hindi si Felix Manalo ang nagtatag. ayun, hindi daw si Felix Manalo ang nagtatag. Kaya magkakontra kayo ngayon. Sabi nung Objection, binabasa mo, Mr. si Felix Manalo. Sabi mo naman, si Ka Felix Manalo. Kontrahan kayong dalawa ngayon. No? Kontra ka sa sarili mong referensya. Next question. Objection, Mr. Moderator. Okay, ano yung objection mo? Stop the time muna. Mr. Moderator, hindi ko siya pinahintulutan na putulin yung record ko. Pinutol niya yung moderator, record. wala na siyang Hindi ko siya pakailam doon. pinahintulutan na gamitin niya yung putol na record na yan. Wala siyang pakailam doon, moderator. Counter. Okay, Wala so kaming ang ganyan hatol kasunduan. saglit lang. Ang hatol ko po ay next question tayo, Sek. Go. Next question na lang. Sunod na tanong, sabi mo, maling Ang time. pahayag itong... sunod na tanong, sabi mo, sa maling pahayag, sabi mo, tutol ka sa maling pahayag. Ang tanong, saan? Mayroon ka bang batayan o ebidensya na itong sulat ay maling pahayag? Saan? Meron! Eto, batayan ko, nagsasabing mali yan. Pakinggan mo. Eto, Ayon sa nakasulat dito, hindi si Felix Manalo ang nagtatag. Hindi si Felix Manalo ang nagtatag. Hindi si Felix Manalo ang nagtatag. iyan ang batayan ko na mali yung sinasabi ng referensya mo. Ikaw mismo nagsabi, hindi si Felix Manalo ang nagtatag, kaya ikaw ang dumidibang dun sa referensya mo. Next question. Okay, next question. Ayon sa nakasulat yun, ha? Ayon sa nakasulat. Next Oh. question na. Stop na. Sige, next. Sunod na Next question. tanong. Ayon sa mismong pasugo ninyo, Agosto-Setyembre 1964, page 5. Sabi, kailan napatala sa pamahalaan o narehistro ang INK o INC sa Pilipinas? Noong Hulyo 27, 1914. Tunay nga na sinasabi ng rehistro na si kapatid Felix Manalo ang nagtatag ng INK. Ang tanong, sino nga daw ang nagtatag ng INK? Ayon sa pasugo ninyo? Moderator, eto, bago ko sagutin yan, Stop the time. ipakita muna niya yung pasugo, yung hard copy, sasagutin ko yan. Pagka hindi niya na ipakita, ano yan, chismis yan. Mr. Moderator, nagtatanong ako. Huwag niya akong utusan. Ay, moderator, pandaraya yan. Okay, Sek. Objection, Mr. Moderator. Okay, Pandaraya yan. Pakita niya. Unang-una, Mr. Moderator, take note siya. Pasugo, Agosto-Setyembre 1964, page 5. Kahit. Sulat ko muna. Kahit Pasugo. ipakita, moderator. Hard Saglit lang, copy, saglit ipakita lang. yung Hindi ko- mismong aktual na pasugo. Pag hindi na Mr. ipakita, chismis Mr. yan. Moderator. Saglit lang, Sek. Ay, Siriak, saglit lang. Ano yun? Sek? Mr. Moderator, ako ay nagtatanong. Huwag niya akong utusan. Ang tanong ko, gamit ko ang kanilang pasugo. Complete details. Pasugo, Agosto, Setyembre, 1964, page 5. Sabi dito, kailan napatala sa pamahalaan o narehistro ang INK sa Pilipinas? Noong Hulyo 27, 1914. Tunay nga na sinasabi ng rehistro na si kapatid Felix Manalo ang nagtatag ng INK. Kaya ang tanong ko, ayon sa nakasulat sa inyong pasugo, Sir Yak, sino ang nagtatag ng INC o INK? Objection, moderator. Ipakita Okay, sir. ang aktual na pasugo. Okay, Pag hindi na ipakita, invalid question. Sige, Sek, kaya mo bang ipakita ang binabasa Yung mo sa aktual na screen? pasugo, moderator, ha? Hindi yung screenshot sa Google. Saglit lang, Siriak, para maging valid ang iyong question. Mr. Moderator, binigay ko na yung complete details. At
Obligasyon Kung hindi niya niya kaya, is sumagot. kung hindi niya kaya, moderator, invalid saglit lang. question Mr. yan. Moderator, ako nagtatanong, Saglit lang po. Saglit lang. Tagi-isang objection lang. Makinig po muna kayo. Ano lang tayo? Next question na lang tayo. Sige. Sige, next. Question tayo. Next question para tuloy-tuloy. Sunod na tanong. Teka, take note. Stop the time muna. Stop the time. Ang mo Sek, yung talagang talaga may batayan at saka Yan, go ahead. Objection, Mr. Moderator. Meron akong batayan. Complete details to eh. Binigay ko na yung detalye. Kompletong detalye yun. Problema na yung kung na connection yan. Apply mo na. Start, umpisa ka na magtatanong. Go. Ang oras, pakita. Sunod na tanong. Tanong yung oras. Sunod na tanong. Ayon ulit sa pasugo ninyo. Pasugo, Mayo 1997. Page 11. Ulitin ko para hindi ka magtanong, Sirya ka. Pasugo, May 1997, page 11. Way back on July 27, 1914, the Church of Christ was registered with the Philippine government. The registration papers state, among other things, that Brother Felix Y. Manalo is the founder of Iglesia ni Cristo. Ang tanong, ayon sa nakasulat, sino ang founder ng Iglesia ni Cristo? Objection, moderator. Wala na naman siyang naipakitang pasugo. Ako may maipakikitang pasugo. Ang sabi dito sa pasugo, ito. Sige Wait po, lang. sige. Ako may maipapakikita, siya wala. Wala siyang maipakitang pasugo, ako meron. Objection, Mr. Moderator. Wait lang, di ba ako tapos? Objection, Mr. Moderator. Saglit lang. Wait lang, di ba ako tapos? Bro, yan ka lang. Relax ka lang. Ang objection mo, Syria? Moderator, wala siyang maipakita. Ito. Kasi wala siyang maipakitang pasugo. Ito may pakikita ko. Si Kristo ang nagtayo ng Iglesia ni Cristo sa Pilipinas. Hindi si Ka Felix Manalo. Kaya nga ang sabi rin mismo ni Seth Destroyer, ito. Pakinggan natin. Ayon sa nakasulat dito. Hindi si Felix Manalo ang nagtatag. Hindi si Felix Manalo ang nagtatag. Hindi si Felix Manalo ang nagtatag. Amen. Okay, saglit lang. Tama na, Syria. Kasi naman si Seth Destroy. Anong counter mo? Counter objection, Mr. Mod. Ang tanong ko, Mr. Moderator, hindi sa pasugo na yon. Ang tanong ko, pasugo May 1997, page 11. Yung pinakita niya, meron ako nun. Hindi yun pasugo May 1997. Ang tanong ko, pasugo May 1997, page 11. Dito ako nagtanong, hindi doon sa pinakita niya. Ayon Obligasyon niyang kanina, sumagot. ayon sabi mo kanina, ayon sa nasusulat. Itong ipinakita ko, nasusulat ito. Ikaw ang hindi makapagpakita ng pasugo. Kaya nga sabi mo, ayon sa nakasulat dito, hindi si Felix Manalo ang nagtatag. Hindi si Felix Manalo ang nagtatag. Hindi si Felix Manalo ang nagtatag. Stop na, Syria. Next question ulit tayo, Sek. Next question na. Next question ulit tayo. Amen. Ayan. Next question ulit tayo. Ayon pa rin. Hindi alam ni Syria yung mga pasugo nila. Ayon dito sa pasugo. Objection, moderator. Nagsaside comment. Hindi ko rin alam. Sek, iwasan ng pag sige, sorry, Mr. Moderator. Sorry. Ang oras, Sige, palagay na si Kuya Sidan. Sunod na tanong. Pasugo pa rin. Pasugo, May June 1986. Written by Isabelo T. Crisostomo. Ulitin ko. Pasugo, May June 1986. Written by Isabelo T. Crisostomo. Ayon sa nakasulat dito, a Protestant author, Dr. Arthur Leonard Taggi, attributes the Iglesia ni Cristo's fantastic growth to, among other factors, dedicated laymen eager to spread their message and effective deployment of ministers. And behind all this, he notes, was the continuing charismatic leadership of its founder head, Felix Manalo. Ayon sa nakasulat, ang tanong, sino daw ang founder and head of Iglesia ni Cristo? Okay. Objection, moderator. Chismis na naman. Hindi maipakita yung tunay na pasugo. Ako may maipakikita ang tunay na pasugo. Sabi dito, si Cristo ang nagtayo ng Iglesia ni Cristo sa Pilipinas. Anong sabi ni Seth Destroyer? Ulitin natin. Ayon sa nakasulat dito, hindi si Felix Manalo ang nagtatag.
Hindi si Felix Manalo ang nagtayo. Hindi si Felix Manalo ang nagtatag. tayo. Ayan, kaya Next ipakita niya, question. moderator. Okay, next question ulit tayo. Sek. Sunod na tanong. No? Sunod na tanong. Ayon dito. Eduardo sa pelikula. Magsasama-sama sa isang higanteng pelikula ang tatlong bigating artista. Sa ulat ni Ron Macenas, isa sa pelikula ni Richard Gomez, Albert Martinez at Bong Revilla, ang isa sa pinakamalaking religious organizations sa Pilipinas, ang Sugo. Trending na. Bibigyang buhay sa pelikulang Ang Sugo kung paano nagsimula ang Iglesia ni Cristo na itinatag ni Felix Manalo dito sa Pilipinas, kakumpanan ni Richard Gomez, Albert Martinez. Ang tanong ko sa iyo, Sir Yak. Ayon sa binalita, sino ang nagtatag ng Iglesia ni Cristo? Sagot! Ayon sa mga chismoso at bias, ayon sa mga bias na yan, mga chismoso, mali sila ng unawa kasi. Kaya ang sabi nila, si Felix daw. Pero sabi mismo sa Pasugo, ayan o, 1968, ang tunay na Iglesia ni Cristo ay iisa lamang. Ito ang iglesyang itinayo ni Cristo. Kaya ang sabi ni Sect Destroyer, kung si Cristo nagtayo, Stop. anong Next sabi question, niya? Next question. Ayon sa nakasulat dito. Hindi Next si Felix question. Manalo ang nagtatag. Objection, Mr. Hindi si Moderator. Felix Oras. Manalo ang nagtatag. Yun, hindi pala si Stop the Felix time muna. Manalo ang Stop the time muna. nagtatag. Stop Next muna. question. Ano yung ano mo objection mo, Sek? Sunod na tanong. Tanong na ako. Teka lang, Mr. Moderator. saglit lang. Teka lang, ako muna. Pag narinig nyo kung magsasabi ako ng stop, tumigil na po kayo sa pananalita para hindi po masayang yung time po na magtatanong. Si Kuya Siriaka. Ay, okay po. Thank you po ng marami. Salamat po sa reminder. Pag sinabi ko po na stop kasi nakikita ko naman yung oras sa screen, para tuloy-tuloy po tayo sa Na-excite kasi ako, moderator eh. sige lang, okay Sensya po. ka na. Sige, Sec Story, tuloy mo ang tanong. Sige. Sunod na tanong. Ayon sa Hub 88, sabi dito, alamin mo ang mga nagdaang kasaysayan. Itanong sa matatanda ang kaalamang natuklasan. Ang tanong ko sa iyo, tama ba ito o mali? Tama yan, siyempre. Talagang nakasulat sa Biblia yan eh. Pero meron akong buhay na referensya. Sabi niya, eto. Ayon sa nakasulat dito. Hindi si Felix Manalo ang nagtatag. Hindi si Felix Manalo ang nagtatag. Hindi si Felix Manalo ang nagtatag. Ayon sa nakasulat dito. Yung kadibati ko, patutunayan daw niya si Felix Manalo nagtatag. Sir mismo nagsabi, hindi daw si Felix Manalo nagtatag. Stop. Next Sunod na question. tanong. Question. Sunod na tanong. Bakit kumakapit ka sa putol na record? Sagot. Kasi hindi naman dapat sabihin pa, iparinig lahat. Itong sinabi mo na ito, matibay na to eh. Ayon sa nakasulat dito. Hindi si Felix Manalo ang nagtatag. Hindi si Felix Manalo ang nagtatag. Hindi si Felix Manalo ang nagtatag. Salita mo yan. Tanggap mo ba yan? Ikaw mismo nagsabi, hindi si Felix Manalo ang nagtatag ng iglesia, kundi si Cristo. Next Sunod na question. tanong. Okay, next question. Ayon sa Isaiah 41, 41:4, sabi dito, sinong nasa likod ng lahat ng ito? Sinong nagpapagalaw ng takbo ng kasaysayan mula sa simula? Akong si Yahweh na noon pa man at mananatili hanggang katapusan. Ang tanong, sang-ayon ka ba na ang nagpapagalaw at nasa likod ng kasaysayan ay ang Diyos? Yes or no? Abay, yes, siyempre naman. Kaya nga sumang-ayon ka kasanina na ayon sa Biblia at kasaysayan, si Kristo ang nagtayo ng iglesia ni Kristo. At sino ang hindi nagtayo ng iglesia? Ito sabi ng aking referensya. Ayon sa nakasulat dito. Hindi si Felix Manalo ang nagtatag. Hindi si Felix Manalo ang nagtatag. Hindi si Felix Manalo ang nagtatag. Ayun. Hindi daw si Felix Manalo ang nagtatag. Okay, next question. Kundi si Kristo. Next question. Sunod na tanong, dahil sang-ayon ka na ang Diyos ang nasa likod at nagpapagalaw ng kasaysayan. Sabi dito sa kasaysayan ng Pilipinas, Kasaysayan at Pamahalaan ng Pilipinas, ika-6 na edition, page
163. Gregorio F. Saidi and Sonia M. Saidi. Sabi dito, noong 1914, si Felix Manalo ay nagtatag ng Iglesia ni Cristo. Ang tanong, sang-ayon ka ba doon o hindi? Siyempre, hindi ako sang-ayon dyan. Sapagkat ang ayon sa Biblia, ang nagtayo ng Iglesia ni Cristo dito sa Pilipinas ay ang kapatid na Felix Manalo batay sa mga hula. At ano sabi ni Sect Destroyer? Anong sabi ni Sect Destroyer? Ito, pakinggan natin ulit. Ayon sa nakasulat dito, hindi si Felix Manalo ang nagtatag. Hindi daw si Felix Manalo ang nagtatag. Hindi si Felix Manalo ang nagtatag. Next question. Hindi si Felix Manalo ang nagtatag. Sunod na Ang tanong. nagtatag ay ang Panginoong Jesucristo. Kaya Sunod mali na yung tanong. history mo. Question mo Mali na. history mo. Next Sunod na question. tanong. Ubus mo yung oras ko eh. Sunod na tanong. Bakit hanggang ngayon, wala ka pa rin maipakitang referensya na hindi si Felix Manalo ang Objection, nagtatag? moderator. Paratang yan. Ano? Paratang Post the yan, time, moderator. Post the time. Ano? Sabi niya, moderator, hanggang ngayon daw, wala daw akong maipakitang referensya. Ayan o. Ayon sa nakasulat dito, hindi si Felix Manalo ang nagtatag. Hindi si Felix Manalo ang nagtatag. Hindi si Felix Manalo ang nagtatag. Kaya paratang yun, wala daw akong maipakitang referensya. Buhay ang referensya ko. Ang pangalan niya, Sect Destroyer na Roman Catholic Church. Count, Ewan ano, siya counter? mapapakasa, moderator. Counter. Tanong. Sunod na tanong. Okay, next question tayo. Next question. Sige. Objection, Mr. Moderator. Anong So counter mo? nakakalungkot na counter ko. Hanggang ngayon, wala pa rin siyang maipakitang referensya at kumakapit pa Moderator, rin sa yan ay putol na paratang. Huwag siya mamamaratang. Kung gusto siya magsalita niyan, doon sa Sunod na kanyang tanong. konklusyon. Next question na lang tayo. Next question. Sige po. Next question. Last Sunod na na tanong. Sige. Sang-ayon ka ba? O tama ba yung sinabi mo kanina na sumang-ayon ka na ang Diyos ang nagpapagalaw at nasa likod ng kasaysayan? Tama ba yun o mali? Tama yun. At ayon sa Biblia at kasaysayan, si Kristo ang nagtayo ng iglesia at hindi sino? Eto. Ayon sa nakasulat dito, hindi si Felix Manalo ang nagtatag. Hindi si Felix Manalo ang nagtatag. Hindi si Felix Manalo ang nagtatag. Ayun. Hindi si Felix Manalo ang nagtatag. Ang nagtatag ng iglesia ni Kristo ang Panginoong Jesucristo at hindi si Felix Manalo. Okay, stop the time. Salamat Stop po the ng time marami. muna. So, ngayon tapos na po ang ng magtanungan ng dalawang magkampo. So ngayon, dadako na po tayo sa last na sa conclusion na tagpa 5 minutes. So, 7 ngayon, minutes, Mr. Moderator. 7 minutes yung conclusion na. Kayo po ba ilan gusto, 7 o 5? Yun po ang napagkasunduan, 7 minutes. Sige, 7. Sige, 7 po. 7. May ano yan, bro, moderator, meron kaming roleta para malaman sino magsasalita. Okay, sige. Sa huli. Kuya Saidan, Pakiano po yung roleta, pasuyo po kung sino una magsasalita sa conclusion. Para makita po. Ayan. Sensya po. Hindi ko po naihanda po yung spin the wheel, pero saglit lang po to. O, sige yan. po. Shoutout muna tayo. Shoutout muna sa mga 319 million viewers kay Dalagindig. Okay lang ba, moderator? Mag-shoutout ako. Sige po, go ahead. Ayan. Shoutout. Shoutout kay Beans. Shoutout kay Hiccups. Yan, sa nag-send. Kay Kuya Israel. Napakatindi mo talaga. Iba ka. At sa mga gusto ng bagong ringtone, alarm clock, PM is the key. Ano, isi-send ko sa inyo yung gusto nyong marinig. Ayan. Ayan. Okay, salamat po sa Shoutout kay Adbis. Shoutout kay Jay. Yan, kay Brother Alpha. Kay Good M. Sa mga kapatid po na mga nagbabantay sa kapilya habang maligaya sa debating ito. Shoutout sa inyo. Shoutout din kay Ate Marta na nandyan. Sa ating taas sa taas din, nandyan. Support ninyo yung creative content na platform ng mga kaibigan nating Catholic yan. Yan, salamat po sa mga nagsisend. At kay Hera, shoutout.
kay Midan, shoutout sa'yo dyan, kay Kuya Robin, yan, kay Tagasipa, yan. Sige na, ako na mauna si Seriac. Wala, ayaw niya mauna. Kung ayaw mo mauna Sige, Seriac, ako siya na na mauna. daw. Siya na daw mauna, sige. Kasi takot siyang mauna eh. Okay. Moderator, walang gano'n. Teka lang po. Bawasan ng 2 minutes yan, moderator. Yung ad home po, Sek, please. Ikaw na Kasi mauna, Sir. nag-ano, moderator, bawasan ng 2 minutes yan. Kung kaya mo, Sek, yung ad home po natin, pakiiwasan po. Nasa role po sige, sorry. na pakiiwasan po yung... pero kung hindi talagang gusto niya, dapat siya mauna kasi negative siya dito eh. Yan talaga yung rules. Pero bakit Sige, ayaw sabi niya? mo, mauna ka na, di ba? O, di mauna ka na, sige. Sige, ako na mauna. So nakakalungkot no, na natapos na lang yung debate, wala pa rin naipakitang ebidensya o referensya si kapatid na Seriac. Kumakapit siya doon sa putol niya na record. Ganito yung buong record para malaman ng lahat. Ang buo noon, hinanapan ko siya, sabi ko, meron ka bang maipakitang referensya na nagsasabi, hindi si Felix Manalo ang nagtatag ng Iglesia ni Cristo? Yun po ang buo. Pero anong ginawa niya? Pinutol niya lang doon sa hindi si Felix Manalo ang nagtatag ng Iglesia ni Cristo. So ano bang klaseng mga ganong gawain? Gawain ng Diablo yun, pandaraya. Pinutol niya para meron lang siyang maisagot dito. Kasi mula simula, wala siyang maipakitang referensya. Wala siyang maipakita mula sa umpisa. Yung sabi niya na umamin daw ako na si Kristo daw yung itinatag ayon sa Biblia. Syempre, ayon sa Biblia, si Kristo yung sa Biblia. Pero yung topic natin, Biblia at referensya at hindi yung sa Biblia na nakasulat. Ang topic natin, yung iglesyang kinaaniban mo, Seriac. Yan ang tema natin. Hindi yung nakasulat sa Biblia. Kasi yung nasa Biblia, 1st century pa lang nasulat na tayo yun. Yung sa'yo, yung tema natin, baka nakalimutan mo. Yun ang tema natin. 1914 lang yan, sumulpot. At tinatag ni Felix Manalo. Malinaw yung sabi ng Biblia. Malinaw na sinabi na alamin ang mga nagdaang kasaysayan. Hub 8:8. Tapos sabi doon sa 41:4 ng Isaiah, ang Diyos ang nasa likod at ang nagpagalaw ng kasaysayan. At mismong si Seriac umamin na ang Diyos daw, tama daw. Ngayon ang kasaysayan, sabi sa kasaysayan Philippine History, no, Gregorio Saide. Sabi doon, Felix Manalo ang nagtatag ng Iglesia ni Cristo. Abay, huwag mo sabihin mali yun na umamin ka na kanina, Seriac, na ang Diyos ang nasa likod ng kasaysayan. Mismong pasugo nila noon, hindi nila alam. Gusto niya hard copy o buong pasugo. Bakit ba kailangan mo ng buong pasugo? Kahit pakita ko pa sa iyo ang buong pasugo, hindi mababago na yun ang nakasulat. Si Felix Manalo ang founder ng kinaaniban mo. Malinaw. Napakalinaw. Kaya anong ginawa niya? Anong ginawa niya sa first stand niya? 4 minutes lang yung ginamit niya. Wini-wave niya. Kaya ito ang sabi ng Biblia eh. Ulitin natin to. Ang sabi ng Biblia, ito sabi dito, Kawikaan 12:19. Ang tapat na labi ay mananatili kailanman. Ngunit ang dilang sinungaling ay hindi magtatagal. So kaya si Seriac, nung first stand niya, hindi talaga nagtagal. Bakit? Yan ay dilang sinungaling. Ngayon, ang mandaraya, dito tayo sa mandaraya. Sabi dito sa Juan 8:44, 44, sabi dito, ang Diablo ang inyong ama. At ang gusto ninyong gawin ay kung ano ang gusto niya. Sa simula pa lang ay mamamatay tao na siya. Hindi siya pumanig sa katotohanan kailanman. Sapagkat walang puwang sa kanya ang katotohanan kapag nagsalita siya ng kasinungalingan. Nagsasalita ayon sa kanyang kalikasan sapagkat siya ay sinungaling at siya ang ama ng kasinungalingan. Napakalinaw ang ginawa ng ating kapatid na Seriac na pinutol at inulit-ulit pa talaga niya. Ulitin ko no. Yung buo nun, china-challenge ko siya. Ang challenge ko sa kanya, saan mabasa? Anong referensya mo?
na nagsasabing hindi si Felix Manalo ang nagtatag ng Iglesia ni Cristo. Anong ginawa ni Sir Yak? Pinutol at ginawa niyang pangsagot. So malinaw na yun ay gawain ng dyablo at yun ay pagsisinungaling at pandaraya. No, doon na lang kumakapit ang ating kapatid na Sir Yak, malinaw. Doon na lang siya kumakapit, kawawa naman hanggang natapos. Natapos na lang yung oras niya, rebuttal at first presentation, negative niya, wala pa rin nagamit. So ngayon malinaw, sa gabing ito, no, halapit na mag-alas 12, nahayag ang katotohanan ng ating dala. So Biblia mismo kasi ang nagsabi. Sumunod lang tayo kasi sabi ng Biblia, ang sabi niya, alamin ang nagdaang kasaysayan. Kaya sumunod lang tayo, sumunod lang ako. At pinuntahan ko yung kasaysayan. Bakit pinuntahan? Kasi sabi din ng Biblia, ang Diyos ang nagpagalaw at nasa likod ng kasaysayan. So napakalinaw, napakatibay. Kaya pumunta ako sa kasaysayan, yun ang utos ng Biblia sa akin. Sabi doon, sa kasaysayan, si Felix Manalo ang nagtatag. Napakarami. Napakaraming nakasulat na si Felix Manalo. Mismo nga binalita sa TV, yung trending, yung sugo na movie. Ang sinabi doon, si Felix Manalo ang nagtatag. So letra por letra yung sa atin na napakarami, may video pa. Na si Felix Manalo ang nagtatag. Pero dahil sa naintindihan ko naman ang kapatid na Sir Yak, talagang wala talaga siyang magawa. Alam ko naman wala talaga siyang maipakita eh. Wala talaga siyang maipakita na referensya na nagsasabing hindi si Felix Manalo ang nagtatag ng Iglesia ni Cristo. Wala, kaya kumakapit siya sa putol na video. So para sa inyo, kayo na ang humusga, kayong mga nakikinig, kung sino ang may dalang ebidensya, referensya, at may dalang katotohanan. Tinanong ko siya kanina, ang argumento ba na walang ebidensya, matibay ba? Sabi, hindi. Yun malinaw na sinagot niya mismo ang kanyang sarili. Dahil wala siyang maipakitang ni isang ebidensya, ay malinaw na hindi matibay yung kanyang argumento. Ngayon, kakapit pa rin yan doon sa putol na video. Ngayon, sino-challenge ko siya na ipakita niya yung buo. Yung medyo buong tanong kasi challenge yun. Pero pag pinutol pa rin niya yan, alam na. Anong sabi? Yan ay dyablo. So maraming salamat sa inyo mga kapatid. Okay. Meron pa akong oras. So ayun. Ayun, malinaw no? Maraming salamat at kayo na magtimbang-timbang kung sino ang nagdala ng katotohanan. No? Sa gabing ito, maraming salamat ulit. Okay, stop na. So ngayon, dadako naman po tayo sa sa conclusion po ni Kuya Sir Yak na 7 minutes. Go ahead. Pag isa ka na po magsalita, Sir Yak, ay mag-start na po ngayong oras. Go. Maraming salamat po, moderator. At sa 300 plus million viewers natin, alam niyo po, tayo ay sumusunod sa napagkasunduan. Kaya mapansin ninyo, kahit na tayo sinasabihang sa dyablo, sinungaling, hindi natin gagayahin yon. Kasi tayo mga tunay na Kristiyano, aral lang pinag-uusapan at hindi natin sasabihin na dyablo at sinungaling si Sect Destroyer. Ano? Sabi niya, wala daw akong maipakita na ebidensya na hindi si Ka Felix Manalo ang nagtayo ng iglesia, nagsabi. Ang totoo, hindi ko na nga kailangan sanang ipakita ito kasi ikaw mismo lumabas sa bibig mo, ikaw mismo nagsabi, hindi si Ka Felix Manalo ang nagtatag ng iglesia. Pero ito para sa iyo. Ito ilalabas ko Pasugo, January 1964, page 3. Kung gayon, taga-Pilipinas, mga Pilipino, ang mga tupa ni Jesus na wala pa sa kulungan noong panahong narito pa si Kristo Jesus si Kristo sa lupa. Ano ang sinabi ni Jesus na kanyang gagawin sa mga tupa niyang ito? Gagawin niyang isang kawan o itatayo niyang isang iglesia. Ito na, Sect Destroyer, wag kang kukurap. Si Kristo ang magtatayo at hindi si kapatid na Manalo. Meron ba ako na ipakita ang referensya na nagsasabing hindi si kapatid na Felix Manalo ang nagtayo? Meron. Ayan. Kaya wag mo akong paparatangan na ako'y nagsisinungaling at sa dyablo. Ayan, seko. At yan bang nakasulat na yan sa pasugo namin?
na yan ay sinasampalatayanan naming tunay na aral. Oy, thank you, Kuya Isra. Yan ba ay sinasang-ayunan mo, Sect Destroyer, na hindi nga si Ka Felix Manalo ang nagtayo ng iglesia? Pakinggan natin kung sang-ayon si Sect Destroyer. Ito sabi niya. Ayon sa nakasulat dito, hindi si Felix Manalo ang nagtatag. Hindi si Felix Manalo ang nagtatag. Hindi si Felix Manalo ang nagtatag. Sinang-ayunan mo eh. Ikaw mismo ang bumasag sa sarili mo. Ano ba yung paksa? Balikan natin. Anong sabi sa paksa? Patutunayan daw niya na si Ka Felix Manalo ang nagtatag ng Iglesia ni Cristo ayon sa Biblia at mga referensya. Napatunayan ba niya? Hindi po. Saan tumakbo? Kay Karen Davila. Pambira ka? Saan tumakbo? Doon sa mga history daw kuno na pangakatoliko naman, protestante naman. Tapos ang sabi niya, wala daw ako maipakitang referensya. Ikaw nga yung buhay na referensya eh. Ikaw mismo nagsabi, hindi si Ka Felix Manalo nagtayo. At ang sabi mo, wala akong maipakitang referensya na nagsasabing hindi si Ka Felix Manalo, palakayan ako ulit. Ayan, napakalinaw. Pasugo yan. Si Kristo ang magtatayo at hindi si kapatid na Felix Manalo. Ngayon, mga panauhin, sabantalahin natin yung pagkakataon. Bakit ba natin tinitindigan na ito ang tunay na iglesia? Sabi kasi ng mga namamaratang, sulpot lang naman kayo, lumitaw lang kayo. Ano ba sabi ng Diyos? Ito, babasahin natin. Ito kasi hindi alam ng mga tumutulig sa Isaiah 42, 9, 10 sa The Message sa Jerusalem, sa Tagalog na lang. Pansinin ninyo ang mga naunang hula tungkol sa paghatol ay natupad na. Ipahayag ko, pansinin nyo, ang bagong gawaing pagliligtas. Bago pa ito, lumitaw ng biglaan. May palilitawin pala ang Diyos eh. Sundan natin termino nyo. Sulpot. Mayroon palang pasusulputin ang Diyos. May palilitawin ang Diyos. Ano yan? Bagong gawaing pagliligtas. Kailan ang panahon yan? Talatang Gis. Umawit kayo ng bagong awit para sa Panginoon o para kay Yahweh. Bayaan ninyo ang kanyang kapurihan ay mapagbantog mula sa mga wakas ng lupa. Bayaan ng dagat ang lahat na taglay nito na awitin ang kanyang kapurihan. Ang mga pulo at ang mga nininirahan doon. Kailan palilitawin ng Diyos ang bagong gawaing pagliligtas? Sa panahong mga wakas ng lupa na yan ang July 27, 1914. Ano yung lugar? Mga pulo ng dagat. Pag binasa sa Isaiah 24:15, sa silangan. Aling silangan? Isaiah 43:5 hanggang 6. Malayong silangan Pilipinas kung saan lumitaw ang sugo ng Diyos, ang kapatid na Felix Manalo. At ang iglesyang ito, na anong sabi? Hindi si Ka Felix Manalo nagtayo, kundi ang Panginoong Jesucristo. Ano ang katunayan na iglesia ni Kristo talaga yan? Bagamat yung ipinakita na natin ay mga matitibay na. Ano ba ang sasaksihan ng mga lingkod na yan ng Diyos? Ito, basahin natin sa 43 Gs ng Isaiah. The Lord says, you people are my witnesses. You are the servant that I chose. I chose you so you would help people to believe me. I chose you so you would understand that I am He. I am the true God. There was no God before me, and there will be no God after me. Ano ang sasaksihan ng mga lingkod ng ito ng Diyos mula sa malayong silangan sa panahong mga wakas ng lupa na ang katuparan kami na Iglesia ni Cristo? Titindigan namin na wala ng ibang Diyos maliban sa tunay na Diyos na yan ang Diyos ng Israel. Sino ba Diyos ng Israel? Trinity? Hindi. Ano sabi ni Nomi na Sakra? Hindi Trinitarian ang mga Israelita. Hindi kayo to. Hindi kayo yung mga lingkod ng Diyos. Kami ang mga lingkod ng Diyos. Kaya hindi tunay na iglesia yung simbahang Katolika. Lalong hindi tunay na iglesia yung mga protestante, yung MCGI. Na Trinitarian din yung mga protestante at yung MCJ naman. Lahat sila doon tunay na Diyos. Pati si Soriano, si Daniel Rason, kahit si Satanas tunay na Diyos sa kanila. Pero kami na mga tunay na lingkod ng Diyos, ang titindigan namin, sabi ng Diyos, there was no God before me and there will be no God after me. Sino yan? Ang Diyos ng Israel. Yan ang iisang tunay na Diyos, ang Ama, na lumalang ng lahat ng bagay, na Ama rin ni Kristo, na siyang Ama rin naming lahat na mga iglesia ni Kristo. Kaya kami ang tunay na iglesia. Kami ang mga tunay na lingkod ng Diyos. At ulit,
ang nagtatag ng iglesyang ito, hindi si kapatid na Felix Manalo, kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Salamat po ng marami. Sana patuloy kayong magsuri sa iglesia. Welcome po kayo na magsuri sa aral ng iglesia ni Cristo. Salamat po ng marami. Ang ganda ng laban, ano? So, ngayon, kayo na po humusga kung sino yung nanalo sa, sa debate. Ngayon, so okay. So, ano bang, may pinagkasunduan ba kayo na mag-aakyat ba tayo ng guest para magtatanong sa inyong dalawa o wala na? Wala na. Pwede ako. Pasalamat na lang, kuya. Salamat na Sige, lang po. bigyan na lang natin siguro ng 3 minuto o 2 minuto na lang. Sa minuto lang, haba naman. 2 minuto na lang na pagpapasalamat sa mga guests, sa mga nanonood. Sige, go ahead. Unahin natin si Kuya Siriac bago tayo Yeah. magtatapos. Ayan, salamat po ng marami kay Brother Sek Destroyer. Salamat sapagkat sa pamamagitan ng mga katulad ninyong nakikipag-friendly discussion sa amin, nahahayag yung tunay na aral ng iglesia. Yan naman ang namin para maibahagi namin. Salamat din sa ating mahusay at patas na moderator. At salamat din sa ating mga kasamang bumubuo sa The Revealers. Salamat din po sa 300 plus na patyagang nanood. Sa mga nag-send ng coins, salamat po sa inyo, lalo na kay Kuya Isra, napakatindi. At sa mga iba pa, salamat po ng marami sa inyo. Sana po